Hello po sa inyong lahat. Welcome sa aking channel, lalong-lalo na sa mga bago. Hello po. Sa video ko ngayon guys ay i-share ko sa inyo itong ilan sa mga sample ng resignation letter. Kung paano nga ba gumawa ng resignation letter. So kung wala kayong idea guys sa paggawa ng resignation letter, marami sa Google guys, pwede muna kayong mag-search. So una, punta kayo sa Google. Then, dyan sa may search tab, i-type nyo dyan, resignation letter. Marami na dyang lalabas guys. Kayo na bahala yung mamili ng gusto nyo. Kung gusto nyo naman Tagalog, i-search nyo, resignation letter Tagalog para specific na lang para agad-agad Tagalog yung lumabas. So, pag search nyo ng resignation letter, marami nang lalabas dyan guys. Tulad nito, ito yung isa sa mga na-save ko na resignation letter na Tagalog. Ayan. So, nakalagay sa taas, liham pagbibitiw. So, yung liham pagbibitiw guys, pwede nyong lagyan, pwede ring hindi. Kahit hindi nyo lagyan, okay lang din. Kasi understood naman yan na resignation letter. Basta, ang importante na ilalagay nyo ay yung date or yung petsa. At saka, yung informations ng inyong supervisor o di kaya yung manager, yung ganon. Then, sa letter naman, isulat nyo kung ano yung yung name nyo, kung ano yung position nyo, kung hanggang kailan na lang kayo papasok, ayan, and then, kung bakit hindi na kayo, kung bakit mag-resign kayo, ayun. Then, sa baba, yung inyong complete name, then yung inyong position o di kaya complete name na lang and then pirma. Yan. Then, kung gusto nyo naman English, i-search nyo resignation letter English. Marami din yung lalabas guys. Sobrang dami. So, pwede nyo habaan, pwede ring maikli lang. Basta andun lang yung thought or yung point nyo, okay na yun guys. Hindi naman sila strict pagdating sa resignation letter eh. Hindi naman yan pabunggahan eh. Gumawa lang kayo ng letter for formality na gusto nyo nang mag-resign or tapusin na yung pagtatrabaho nyo sa kumpanya na yan. Then, ito yung ilan sa mga na-save ko na example ng resignation letter na English. So, ito guys, kung gusto nyo to, pwede nyo i-screenshot. Yan. So, kung mapapansin nyo, iba-iba yung style ng paggawa nila ng resignation letter. Then, meron tinatawag na professional letter of resignation. So, kumbaga, professional yung style niya na letter. So, ganito yon. Ito yung example ng professional. Yan. Yung informations mo sa gitna. Then, yung lahat ng informations na ng letter ay puro na sa left side. Then, ito naman yung sample ng simple letter. So, simple lang siya, hindi mahaba. So, mas mahaba itong professional. Then, meron pa dito yung isa eh, yung merong simple, may professional, meron din namang ito, letter of resignation to HR, letter of resignation to manager, letter of resignation to company. Pero mas maganda guys, yung ilagay nyo is resignation letter sa taas or tawag nito, letter of resignation. Ganun na lang. Pwede rin naman hindi nyo lagyan, diretso na lang yung sulat. So, nasa sa inyo yan guys. So, ito yung aking resignation letter na ginawa nung nag-resign ako guys. This year lang to, ngayong ano lang to March. So, sa taas guys, nilagay ko dyan. Dito sa taas, nilagay ko yung aking, dito. Nilagay ko yung aking complete name, yung address ko, kung saan ako nakatira, yung aking Gmail at yung aking cellphone number. Yun lang yung nilagay ko dyan. Then, dito sa gilid, puro na to left side. So, dito nilagay ko yung date. Yung date na yan guys kung kailan ako gumawa ng resignation letter. Then, dito naman yung informations ng aming manager. Nilagay ko sa taas yung kanyang name, complete name, yung kanyang position,
which is store manager, at kung saang store ako nagtatrabaho, like Sanyang in Ayala Malls, Marquee Mall, at saka sa Sanyang City Mall daw, kasi roving ako guys roving cashier ako. Then dito ilagay nyo dito Dear Sanyang, kung ano yung name ng company nyo guys. Halimbawa Dear Pure Gold, yung mga ganon. Then sabi ko lang dito, I am writing to formally resign from my position at kung saan kayo nagtatrabaho in Ayala Malls, Marquee Mall, effective on the, so kung hanggang kailan na lang ako, effective on the 8th of March 2024, typically 1 week from the date of the letter. So ginawa ko tong letter na to March 2, bali 1 week na lang, 1 week na lang sa March 8, bali 1 week siya. So hanggang March 8 na lang ako papasok. Then I have been offered a new job opportunity that aligns closely with my long-term career aspirations. After careful consideration, I have decided to accept this new role to further my professional growth. This decision was not easy, given the invaluable experiences and camaraderie I've encountered here. At tapos yung name ng inyong company yung pinagtatrabahuan mo. Ito yung sinabi ko guys. So kung gusto nyo itong gayahin or pagkuhanan ng idea, screenshot nyo na to. And then sabi ko, I am deeply grateful for the opportunities to grow both personal and professional during my tenure. I have genuinely appreciated the chance to be part of such a supportive and innovative team. Once again, ayun, ito lang naman yung mga sinabi ko sa aking resignation letter. Huwag kayong magsasabi guys ng negative. Yan. So, dito, sincerely, nilagay ko yung aking complete name. Then, sa taas ng pangalan yung inyong perma. Kaso itong sa akin, hindi nga, tawag nito, nadikit siya sa sincerely, kaya sa gilid ko na lang pinirmahan. Then, dito sa baba, store manager, sa taas, yung full name ng aming store manager. Then, yung aming store OIC. Then, sa taas, yung full name ng aming store OIC. Then, pinapirmahan ko sa kanila. Then, pumirma din ako dito. Then, okay na to guys para ipasubmit nyo sa nakakataas na, sa inyo, like manager, HR nyo, pwede na to guys. So, ganito lang naman guys yung paggawa ng resignation. Simple lang naman. Lagay nyo lang yung inyong full name, address, Gmail, or contact number. Mas maganda kompleto, Gmail at may contact number, then yung date kung kailan kayo gumawa ng resignation letter, then yung pinaka-head nyo sa inyong pinagtatrabahuan, like supervisor yung nandyan, siya yung ilagay nyo dito. Then, dito naman sa Dear, kung saan na kayo nagtatrabaho. Hindi na yung their supervisor, their manager, hindi na. Halimbawa, sa Pure Gold, lagay nyo dyan, Dear Pure Gold. Kasi siya yung pinaka-employer nyo. Then, sinabi ko lang dito na yan na nga, mag-resign na nga ako sa posisyong ito, like cashier, sa kung saan kayo nagtatrabaho, at kung hanggang kailan na lang kayo, ilagay nyo dito. Then, pwede kayong magsabi dito na naging masaya kayo sa pagtatrabaho sa kanila, ganito, ganyan, ganyan. Then, ito guys, ganito lang yung ginawa kong resignation letter nung nag-resign ako sa aking trabaho. Ngayon, this year lang to. Yan. So, kung gusto nyo naman na doon kayo kumuha ng idea sa Google, sa mga na-search nyo, ayan, pwede kayong mag-search ng mga 2, 3, and then, pwede nyo pagsamahin yung mga idea. Kung meron kayong nakuha sa isa, then may nakuha kayo sa isa, then pagsamahin nyo na lang. Para hindi naman talagang totally ginaya nyo yung mga na-search nyo sa Google. Pwede nyong bawasan, pwede nyong dagdagan, pwede nyong ibahin ng konti, pwede nyong pagsamasamahin. Yan, para iba pa rin kita paano na gumawa kayo ng sarili nyo ding, kumbaga, sarili nyo ding idea. Kahit galing siya sa Google, pero kayo naman yung nag-construct. Yan, mas maganda yon. So, ayun lamang guys, yung aking video sa ngayon. Sana after nyo ito mapanood, ay nagkaroon kayo ng idea tungkol sa paggawa ng resignation letter. So, yung resignation letter pala guys, pwedeng English, pwedeng Tagalog. So,
nasa sa inyo yan. Pwede rin kayong magtanong sa inyong mga supervisor or manager kung pwede bang Tagalog. Kung hindi, English na lang. Yan. Then, ilagay nyo siya guys sa short bond paper. Siyempre, dapat malinis. At hindi makalat yung tinta para maganda tingnan yung inyong resignation letter. Yan. At pa-favor na lang po ako guys na sana po ay huwag niyong kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aking YouTube channel at pakiclick na lang din po ng bell sa gilid para kapag meron akong bagong upload na mga informative videos ay ma-update at ma-notify kayo. So ito nga na resignation letter ko guys, naka-print to sa long bond paper. Ginunting ko na lang siya. Kasi nagkataon na nag-print ako, long bond paper yung nandun, kaya yun yung na-print. Ginunting ko na lang siya. Yan. So, dapat ganito guys, malinis, hindi madumi. Yan. At, palagi nating tatandaan guys, always remember, worrying is a waste of time. It doesn't change anything. Instead, it messes with your mind and steals your happiness. Minsan, ganito ako guys, kasi naman, di ba, minsan din naman natin maiwasang mag-overthink or mag-alala. Pero, kahit paano ngayon, unti-unti ko nang nababawasan yung pag-aalala ko. So, kapag naramdaman ko na nag-aalala na ako, kinokontrol ko na siya, at nagpipray ako kay God para hindi na lumala yung aking pag-aalala or pag-overthink. Ayun lamang po yung aking video sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood. God bless!